Hi guys, andito ako ngayon sa Baguio for a quick 2-day trip. At ang gagawin ko, mag-food trip. Itatry kong puntahan lahat ng mga recommended cafes and restaurants ito sa Baguio. At iba-vlog ko para sa inyo. Para next time na pumunta kayo dito, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Kaya samahan niyo ako. Simulan natin ang part 2 ng ating food trip vlog sa Somtam. Recommendation siya ng resident Baguio boy ng Sparks Camp na si Stanley Bawalan. At katulad ni Stanley, very discreet na restaurant itong Somtam. Kasi parang nasa baba lang siya ng isang residential building. As usual, nagtanong ako kung ano yung bestseller sa restaurant nila. Tom Yum daw, kaya yun yung in-order ko. So, let's do this. Let's try this. May kamatis. I love tomatoes, so that's a win. Mild yung in-order ko kasi hindi ko kaya yung sobrang anghang. Sarap. Masarap siya, guys. Alam mo, sa mga restaurants outside Manila, mahirap makahanap ng authentic na restaurant na nagsiserve ng foreign dishes, Thai dishes in particular. And ito, pasok siya. Ka-level siya ng mga restaurants na Thai sa Manila. Siyempre, papatalo ba tayo ng walang rice? Kaya ayan, lamon kung lamon, busog-lusog program, at ubos. Napa-order pa ng Thai milk tea. For post-dinner cocktails, hindi, after dinner, pumunta ako sa Baguio Country Sounds. This is again another recommendation by our resident Baguio boy in Sparks Camp na si Stanley Bawalan. At ang sabi niya, kung gusto mong ma-experience ang Highland chill culture firsthand, dito kayo dapat pumunta sa Baguio Country Sounds. At ayan na nga, dalawang red horse para malasing. Ala siya. Hindi pa nga nakaubos ang isang bote, parang lasing na. Pero guys, sobrang saya talaga dito sa Baguio Country Sounds. Like, grabe, ang infectious ng energy ng mga tao. Like, walas lang pa kaya yan, sayaw-sayaw lang si kuya. Tapos kahit di naman sila magkakilala, o join ka agad yung iba. Hanggang sa madami na sila. Ayan, may slow dance pa, oh. So, tama nga si Stanley, very local ang Baguio Country Sounds. And I enjoyed it kasi ito yung tipong hindi na pinupuntahan masyado ng mga turista because obviously they want to go to the fancy places. But here in Baguio Country Sounds, it's the real deal. Ay, nakalimutan ko, food trip vlog pala ito. So, ang in-order ko ay ang kanilang sizzling gambas. Kasi lahat ng sizzling nila ay best seller daw dito. And masarap nga. Syempre, masarap dahil may kapartner na Red Horse. Kaya sabihin na nating umuwi akong lasing. The next day, maaga akong nagising kasi ito na yung araw na babalik na ako ng Manila. Pero may half day pa ako sa Baguio, kaya pumunta muna ako sa Tamawan Village, isa sa mga tourist attraction ng Baguio na hindi ko pa napuntahan. At dahil artist village din siya, makikita mo doon ang mga different art exhibits, tapos may mga paintings din from the local artists. Tapos ang kaibahan niya sa ililikha,
makikita mo rin dito yung mga replika ng mga bahay ng mga Cordilleran tribes. Actually, ang advice ko pag pumunta kayo rito is kunin nyo na yung tour guide na nasa harap para ma-explain niya yung mga nakikita nyo sa artist village na to. So ayan, nakakita ako ng dream catcher. Supposedly, win-award off nito yung bad dreams. Tapos meron din silang wishing pond. Kaso ang twist niya is kailangan mo munang ma-shoot yung coin mo dun sa parang buta sa gitna ng pond. I-shoot ko doon? Opo. Huwag mong pagtawanan mo. Ready? Ow! Ow! No wish for me. At ayun na nga, hindi ako nakapag-wish kasi hindi ko na-shoot yung coin. Pero kaya naman tayo pumunta dito sa Tamawan Village kasi short walk lang siya sa next stop ng food trip natin. At ito ay ang restaurant na The Farmer's Daughter. Yung Farmer's Daughter is a local restaurant na nagsispecialize ng mga Cordilleran food. Kaya if you want to try an authentic local dish, dito kayo pumunta. So medyo heavy ang breakfast natin for today's video. Nag-order ako ng Kinuday Gen Baboy. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation but it's a stir-fried smoked pork. Tapos, nag-order din ako ng smoked longaniza. Tingnan natin kung ano yung lasa ng Cordilleran dish. Try ko muna yung hindi ko alam kung dapat may sauce pero kaya ko naman na wala. Smoked pala siya na pork. Ramdam ko yung ihaw. Sarap. Sarap. Nakatim na ko ng Cordilleran dish. Ito. Kamote. Okay. So ano pa yung lasa ng longganisa na Cordillera style? Gusto ko siya medyo may konti siyang may tamang sweet na siya na salty, sweet, actually savory both yung taste itong Kinuday tsaka yung smoked longganisa. So if you prefer that kind of flavor, then magugustuhan nyo to. Kain mo na ako. Hi guys! Andito ako ngayon sa Chaya. It's a contemporary Japanese restaurant dito sa Legarda Road sa Baguio. Isa itong recommendation ng friends ko at ang sabi nila dito raw matitikman mo ang pinakamasarap na Japanese food sa Baguio City. Pricey nga lang pero my friends were right. They really served authentic and delicious Japanese food. Sinimulan nila to with their complimentary appetizer, yung tuna fish and sanbaizu, tapos may complimentary house tea pa. Siyempre, inubos ko kagad yung appetizer. Tapos, after nun, sinimulan ko na ang aking meal with their uni nigiri sushi or sea urchin sushi. Yun ang pinaka-favorite sushi ko sa lahat. I can eat it every day kung hindi lang siya mahal. But, kumusta kaya ang sushi ng Chaya? Yung wasabi, nilagay na nila sa taas. At kaya ko siya kinakamay kasi nung nasa Japan ako, dun sa Tsukiji Market, yung Sushi Dai, yung bestseller na restaurant doon. Sabi nung chef, pwede daw kamayin. Mas magandang kinakamay ang sushi. Kaya, eto po, kinakamay natin guys. Sarap. Favorite talaga uni. Ba't ang mahal niya guys? Ba't ang mahal ng uni? Comment down below guys please kung saan ko pahanap dito sa Metro Manila ang pinakamura na uni nigiri sushi. Kasi comfort food ko talaga siya.
After the Unigiri Sushi, in-order ko rin ang kanilang California Roll because isa raw yun sa mga best seller nila. Ang laki ng roll yun nila guys. Sobrang nakakabusog, isang bite pa lang. Tapos ang napansin ko, medyo malaki yung egg sa California Maki nila. So I think isa yun sa difference ng Maki nila sa ibang California rolls. After that, syempre I tried their gyoza. Malaki din yung serving. So, parang yun yung na-notice ko sa restaurant na to. Ang gusto ko sa gyoza nila, walang oil aftertaste. Syempre, ikaw na yung bahala kung yung normal sauce yung ilalagay mo or lalagyan mo ng chili oil. Pero medyo naalatan ako sa chili oil, so doon ako sa normal sauce. And then after that, lumamon pa ako at nag-order ng kanilang tempura soba. Kasi isa rin yun sa mga best seller nila. Although pag madami kayo dito, pwede rin kayong umorder ng sukiyaki hot pot nila. Kasi yun daw talaga yung pinaka best seller. Pero hindi ko na kaya. Sobrang busog na ako. So dito na lang ako sa soba. At akala ko yun na yun. Naku, may complimentary dessert pa ulit. At ito ang kanilang matcha ice cream. At dahil dyan, tama nga yung nasa pader nyo from TripAdvisor. Excellent ang chaya. For sure, inisip nyo dahil sa dami ng kinain ko, stop na ako. But no, dahil may time pa at malapit lang ang bus terminal sa SM Baguio, umakyat pa ako para matikman naman yung ino-offer ng Highland Brew, isang local coffee shop na highly recommended din ng mga taga Baguio. So for dessert, in-order ko ang kanilang popular Yema cheesecake. At syempre, nagkape din ako at ang nirecommend sa akin nung barista ay ang kanilang Mount Kalugong Caramel Flan. So yun ang in-order ko. So if you have a sweet tooth like me, definitely favorite ko ito. Tamang panisig. Ang soft ng cake and surprisingly hindi siya ganun katamis, which I like. Para walang umay factor. Actually, di ko lang pala na-mix ng tama ang caramel flan kasi sarap na sarap ako sa kanya after. And of course, yung Yema cheesecake is just a piece of heaven. Definitely, this was the perfect place to end my Baguio food trip. And that's the end of the food trip vlog. Sana naman ay may nakuha kayong ideas kung saan kayo kakain the next time you climb up here in Baguio. Ang takeaway ko naman, sana may kasama ako para mas marami akong na-order. Kasi yun nga lang na isa-isa lang yung in-order ko. Sobrang busog-lusog na ako guys. Tsaka siguro kailangan ko rin pagtaga ng vocabulary ko in describing food. Overall, ang tingin ko sa Baguio, very diverse yung kanilang food culture here. So nakita nyo naman, iba't ibang dishes at putahe yung kinain ko dito. At alam kong marami pa akong pwedeng ma-explore kung hindi lang ako nag-stay dito for 2 days. Hindi ko pa nga na-try yung mga street food nila eh. So anyway, next time, baka gusto nyo sumama. So thank you for watching my vlog and I hope you click like if you enjoyed the video. And of course, please subscribe and spread the word about my channel. Thank you guys!